Kumusta sa inyong lahat, mga kababayan? Ako po si Dr. Renato Bagani. Nais kong batiin kayo ng malusog na katawan, payapang isip, at lalong-lalo na malakas na bato, kidney, upang samahan kayo sa mga makabuluhang taon na darating. Mga kababayan, sa loob ng 25 taon ng aking pakikinig at paggabay sa mga may mahinang bato, hindi ko mabilang ang dami ng mga lihim na pangamba na aking narinig. May mga ginang na bumubulong, "Dok, ang ihi ko ay laging bumubula at hindi nawawala at natatakot ako, Dok. Natatakot akong magkaroon ng kidney failure at hindi ko masabi sa kahit kanino. Mayroon namang mga Ginoo na nagbubuntong hininga. Sana nalaman ko ang mga senyales na ito ng mas maaga marahil naiwasan ko na ang 1 linggong pamamalagi sa ospital." Ang bawat ganitong pahayag ay nagdudulot sa akin ng malalim na pag-iisip dahil sa likod nito ay ang takot sa sakit, ang pag-aalala para sa mga anak, at ang kawalan ng pag-asa kapag ang katawan ay unti-unting nanghihina. At pagkatapos, ang pinakanakagulat sa akin ay hindi nagmula sa klinika o ospital, kundi sa mismong mga bagay na malapit sa ating kusina, isang sangkap na araw-araw nating nakikita. Minsan ay nakakalimutan pa sa sulok ng kusina, ngunit kapag ginamit ng tama, binibigyan nito ng kapangyarihan ang natural na mekanismo ng paggaling ng bato na kahit maraming doktor ay kinikilala na kahanga-hanga. Matapos lamang ang 1 linggo, maraming kababayan ang tumatawag sa akin, puno ng kagalakan. "Dok, nabawasan na ang bula sa ihi ko, mas malinaw na ang ihi ko, at mas kaunti na ang pagbangon ko sa gabi. Pagkagising ko sa umaga, pakiramdam ko ay gumaan ang aking katawan, parang nakalaglag ako ng isang malaking pasanin. Ang maliit na ugat na ito ay walang iba kundi ang bawang na dating itinuturing lamang na pampalasa ay sa katunayan isang kayamanan ng mga benepisyo sa kalusugan na lubos na pinahahalagahan ng modernong agham. Hindi aksidente na ang mga pangunahing sistema ng medisina sa buong mundo ay gumagamit ng bawang upang pangalagaan ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang pamamaga, linisin ang katawan, at lalong-lalo na protektahan ang glomeruli ng bato, ang lugar na nagpapasya sa kaligtasan ng bato. Ilang tao ang nakakaalam na ang bawat butil ng bawang ay naglalaman ng daan-daang mahahalagang bioactive na sangkap, kabilang ang alisin, isang substance na itinuturing na tagapagbantay ng mga daluyan ng dugo. Kapag na-activate ng tama, ang alisin ay tumutulong sa paglaban sa pamamaga, binabawasan ang fibrosis, isang malakas na antioxidant na 40 beses na mas malakas kaysa sa vitamina E, at nililinis ang mga microvessels na may deposito. Dahil dito, napapagaan ang pasanin sa bato at natural na nababawasan ang creatinine sa panlabas. Mukha itong simpleng butil ng bawang, ngunit kapag na-activate, ito ay gumagana tulad ng isang masipag na manggagawa, naglalakbay sa buong katawan upang linisin ang bawat maliit na basura sa daloy ng dugo. Ginagawa nito ang bato na makapagpahinga ng maayos, at ang pinaka nagpapahirap sa akin ay maraming kababayan ang gustong gumamit ng bawang ngunit hindi alam kung paano ito gamitin ng tama, kung kailan ito kakainin, kung anong mekanismo ang dapat i-activate upang maging epektibo, at kung bakit ang ilang tao ay gumagaling sa pagkain ng bawang ngunit ang iba ay wala namang nararamdaman. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 3 pinakatamang paraan ng paggamit ng bawang na napatunayan sa parehong tradisyonal at modernong medisina. Ginagamit mismo ng mga matatanda kong pasyente at nakita ang malinaw na resulta sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Ang bawat paraan ay mayroong totoong kwento, malinaw na mekanismong siyentipiko at mga paalala upang magamit ninyo ito ng ligtas. Ang pinaka-espesyal ay ang pangatlong paraan.
ibubunyag ko ang isang lihim ng pangangalaga sa bato mula sa Hapon, kung saan ang proporsyon ng mga taong mahigit 25 taong gulang na may matatag na function ng bato ay ang pinakamataas sa Asya. Ito ay isang napakasimpleng paraan na magpapatawa sa inyo, ngunit lumilikha ito ng malakas na epekto dahil ina-activate nito ang mekanismo ng natural na pagbabago ng mga selula ng bato. Kaya, tandaan ninyong panoorin ng buo ang video dahil minsan, kahit maliit na kaalaman lamang, kung nauunawaan ng tama at ginagawa ng tama, ay makakatulong sa pagpapalakas ng bato, pagbabawas ng bula sa ihi, pagpapagaling ng pag-ihi sa gabi, pagpapabuti ng pagtulog, at pagpapamuhay ng mas masaya araw-araw. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe sa channel ng Puso ng Kalusugan upang bawat linggo ay maibahagi ko sa inyo ang mga natural, ligtas, at banayad na sikreto na nagdudulot ng tunay na epekto sa bato at sa kalusugan ng mga matatanda. Mga kababayan, ang bato ay isang tahimik ngunit pinakatapat na organ sa ating katawan. Nagtatrabaho ito ng 24 oras bawat araw, nagsasala ng bawat patak ng dugo, nagre-regulate ng presyon ng dugo, nagbabalanse ng tubig at electrolytes, at gumagawa pa ng red blood cells upang suportahan ang buhay. Kapag bata pa, ang bato ay malakas tulad ng isang bagong filter, matibay at makapangyarihan, ngunit ang edad, stress, hindi tamang pagkain, gamot, at toxins na unti-unting naiipon sa paglipas ng mga taon ay nagiging sanhi ng unti-unting pagkasira ng mahalagang filter na ito. Sa simula, makikita lamang ninyo ang ilang maliit na senyales tulad ng bula sa ihi, malabong ihi, bahagyang mabahong amoy, o pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Ngunit sa katunayan, ito ay isang tahimik na paghingi ng tulong ng bato. Kapag nagsimulang mapagod ang bato, hindi na nasasala ng maayos ang dugo tulad ng dati, ang mga toxins ay bumabalik. Nagdudulot ng maitim na balat, bahagyang pamamaga, pagkapagod, alta presyon, at hirap sa pagtulog. Tinatawag ito ng Western medicine na pagbaba ng glomerular filtration function, habang ang Eastern medicine ay inilalarawan ito gamit ang imahe ng mahinang qi ng bato o mahinang yang ng bato na nangangahulugang ang mainit na apoy sa katawan ay unti-unting humihina. Ang kailangan ng bato sa ngayon ay hindi ang uminom ng maraming gamot o supplements, kundi ang makapagpahinga, natural na malinis, at suportahan ng mga pagkain na mainit, malusog, at madaling matunaw. Tulad ng isang taong labis na napagod sa trabaho, kailangan lamang makapagpahinga sa tamang oras at alagaan ng tama, at ang katawan ay natural na magre-recover. Ito ang dahilan kung bakit, mula noon hanggang ngayon, ang bawang ay palaging itinuturing na tahimik na tagapagligtas ng bato, hindi lamang isang mabangong pampalasa sa kusina. Sa ilalim ng ilaw ng tradisyonal na medisina, ang bawang ay itinuturing na mahalagang gamot ng mahihirap mura, madaling mahanap, ngunit naglalaman ng malakas na benepisyo sa kalusugan kaysa sa inaakala ng marami. Tinawag nga mga sinaw ng tao ang bawang na ontsung tanhan, hankizay daw, na nangangahulugang nagpapainit sa loob upang mawala ang lamig sa labas, nagpapakilos ng qi at dugo, at nag-aalis ng toxins. Para sa mga may mahinang bato, na sa likas na katangian ay malamig at may mabagal na sirkulasyon, ang bawang ay ang sangkap na makakatulong na buhayin ang manang monhua, ang maliit na apoy, na nasa gitna ng dalawang bato, ang ugat ng buhay. Kapag nabuhay ang apoy na iyon, umiinit ang dugo, nagiging maayos ang daloy, napapagaan ang pasanin sa bato, at mas mapayapa ang pagtulog sa gabi. Ayon sa modernong agham, ang bawang ay naglalaman ng isang sistema ng malakas na bioactive na sangkap tulad ng allicin, S-acetylcysteine, at flavonoids. Ang mga sangkap na ito ay may anti-inflammatory,
antioxidant, at microvascular antifibrotic na epekto na siyang dahilan ng pagtaas ng creatinine at mabilis na paghina ng bato kapag nasa loob ng katawan. Ang bawang ay tumutulong na bawasan ang oxidative stress, isang salik na nagiging sanhi ng pagkasira ng glomeruli sa paglipas ng panahon. Ipinapakita rin ng pananaliksik sa Osaka University noong 2012 na ang black garlic na mayaman sa selenocysteine ay tumutulong na protektahan ang glomerular filtration membrane at natural na nagpapatatag ng presyon ng dugo. Ang pinahahalagahan ay ang lahat ng mga benepisyong ito ay nagmula sa isang sangkap na kinakain ninyo araw-araw nang walang pag-aalala sa mga side effect. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na matatanda na ang isang maliit na butil ng bawang araw-araw ay parang mayroon kang isang kaibigan na tahimik na naglilinis ng basura sa daloy ng dugo na nagbibigay ng pahinga sa bato. Ito ay parang magaan pakinggan, ngunit ito ay isang katotohanan na pinatunayan ng Eastern at Western medicine. At ang pinakamagandang bagay ay hindi mahirap gamitin ang bawang, kailangan lang ng tamang paraan at tamang oras. At ang bawang ay magiging isang tahimik na doktor na tumutulong sa katawan na gumaling araw-araw, nang walang mamahaling gamot at walang labis na pagbabawal sa pagkain. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang unang formula, isang formula na sinubukan na ng maraming kababayan. At pagkatapos lamang ng 2 linggo, tumawag sila sa akin na puno ng kagalakan. Ito ang pinakabanayad na paraan upang buhayin ang katawan, makatulog ng mas mahimbing, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mapainit ang bato mula sa loob. 1. Bawang na solo. Natural na kapsula na nagpapainit sa bato, nagpapababa ng creatinine, nagpapabawas ng pag-ihi sa gabi. Mga kababayan, sa mundo ng mga uri ng bawang, mayroong isang maliit ngunit nagtataglay ng espesyal na kapangyarihan. Ito ang bawang na solo, single clove garlic. Sa labas, mukha itong bilog na butil ng bawang, isang butil lamang, hindi nahahati tulad ng ordinaryong bawang. Ngunit sa aking pananaw, ang pananaw ng isang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan para sa mga matatanda, ang bawang na solo ay parang isang puso na may konsentradong esensya, malakas, ngunit banayad, maanghang, ngunit mainit, maliit, ngunit mahalaga. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit mas mahusay ang bawang na solo kaysa sa ordinaryong bawang. Ang sagot ay nasa mismong istruktura nito, isang butil lamang, dahil hindi ito nahahati. Ang mga aktibong sangkap sa bawang na solo ay siksik, lalo na ang allicin, isang anti-inflammatory, antioxidant, creatinine-lowering, blood cleansing, at kidney-protecting substance. Ang nilalaman ng allicin sa bawang na solo ay maaaring doble o kahit triple kaysa sa ordinaryong bawang. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda, mga may mahinang bato, alta presyon, at madalas umiihi sa gabi, ay makakaramdam ng malinaw na pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo ng regular na paggamit. Naaalala ko si Ginang Aling Nena sa Batangas, 71 taong gulang, na mahina kumain at malamig ang tiyan. 5 beses siyang umiihi sa gabi. Hindi niya kaya ang karaniwang bawang dahil masyadong maanghang. Pinayuhan ko siyang lumipat sa bawang na solo, pinasingaw ng kaunti, at kumain ng 1 butil pagkatapos ng agahan. Pagkatapos ng 10 araw, tumawag siya, "Doc, pagkatapos kong kumain, naramdaman kong mainit ang tiyan ko, gumaan ang pakiramdam ko, 1 beses lang ako bumangon sa gabi, at pagkagising ko sa umaga, gumaan din ang ulo ko." Ang mga maliliit, ngunit regular na pagbabagong ito, ay ang paraan ng natural na paggaling ng katawan kapag sinusuportahan ng tama. Ang magandang bagay ay hindi lamang maganda ang bawang na solo para sa bato, tumutulong din ito na patatagin ang taba sa dugo, bawasan ang presyon ng dugo, painitin ang mga kamay at paa, linawin ang isip,
at palakasin ang resistensya lahat ng kailangan ng matatanda dahil sa mataas na konsentrasyon ng essential oil. Ang bawang na solo ay sumisip-sip ng malalim ng hindi masyadong matapang, mainit ng hindi nagiging sanhi ng pagkasunog ng tiyan, napakababagay sa mga taong mahina ang ki at dugo, mabagal ang sirkulasyon, at labis na nagtatrabaho ang bato. Itinuturing ng mga Hapon ang bawang na solo bilang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng black garlic. Naniniwala sila na ang isang butil ng black garlic na solo bawat araw ay makakatulong na pabagalin ang pagtanda ng bato, bawasan ang free radicals, at pagbutihin ang function ng puso, atay, at bato. Sa ilang biyahe ko sa Japan, nakakita ako ng maraming matatanda na mahigit o 80 taong gulang na malakas pa rin ang kalusugan. Nang tanungin ko ang kanilang sekreto, karamihan ay sumasagot na isang butil ng black garlic at isang baso ng maligamgam na tubig bawat umaga. Ang mga simpleng bagay na ito ang pundasyon ng mahabang buhay. Napakasimple ng paggamit ng bawang na solo. Maaari kayong kumain ng isang maliit na butil ng hilaw pagkatapos ng agahan o pasingawin ng bahagya upang maibsan ang anghang, lalo na para sa mga may mahinang tiyan. Kung gusto ninyo ang amoy, maaari ninyong ihawin ang bawang sa loob ng 4 minuto. Malambot at matamis ito, tulad ng kamote, madaling kainin, at pinapanatili pa rin ang mga benepisyo nito sa bato. Ang mga may alta presyon ay dapat kumain nito sa umaga, at ang mga may hirap sa pagtulog ay dapat kumain nito sa gabi, 2 oras bago matulog, upang mapainit ang tiyan at bato. Gayunpaman, gusto kong tandaan ninyo na mahalaga ang bawang na solo, ngunit hindi rin maganda ang labis na paggamit. Isang butil lamang bawat araw, o maximum na 2 butil para sa mga malusog. Huwag kumain kapag walang laman ang tiyan upang maiwasan ang pangangati ng tiyan. Ang mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo, mga may napakababang presyon ng dugo, o mga may ulcer sa tiyan, ay kailangang bawasan ang dosis o lumipat sa pinasingaw na bawang para mas ligtas. Maliit ang bawang na solo, ngunit parang isang muling binuhay na apoy sa kalan. Konting-konti lang ay sapat na upang painitin ang buong bahay. Ganoon din ang isang butil ng bawang na solo, ng tama bawat umaga, sapat na upang painitin ang manang monhwa, mapagaan ang pasanin sa bato, magpadaloy ng ki at dugo, at magpabago sa katawan. Madalas, ang nagdudulot ng kalusugan ay hindi ang malalaking pamamaraan, kundi ang pagiging matiyaga sa mga maliliit na bagay. 2. Tumbong sibuyas, sprouted garlic. Kapag ang bawang ay nabuwalik, ang bato ay bumabalik din, mas maraming antioxidant kaysa sa karaniwang bawang. Mga kababayan, kung ang bawang na solo ay ang siksik na esensya ng lupa at langit, ang tumbong sibuyas, sprouted garlic, naman ay ang muling binuhay na bersyon ng mismong butil ng bawang. Sa panlabas, mukha itong sira, ngunit sa loob ay mas malakas ito kaysa sa sariwa pa. Maraming kababayan ang nanghihinayang at itinatapon ito. Iniisip na nakakalason. Ngunit ang katotohanan ay kapag nagsimulang tumubo ang bawang, malaki ang pagtaas ng nilalaman ng antioxidants dito, lalo na ang grupo ng polyphenols at flavonoids, na tumutulong na protektahan ang bato, linisin ang dugo, at labanan ang pagtanda ng selula. Ipinapakita ng isang pag-aaral ng Kyungpook National University sa South Korea noong 2014 na ang bawang na tumubo sa loob ng 5 araw ay may antioxidant activity na mahigit 200% na mas mataas kaysa sa sariwang bawang. Sa parehong oras, malaki rin ang pagtaas ng kakayahan nitong neutralisahin ang mga nakakapinsalang free radicals na nagiging sanhi ng pinsala sa glomeruli. Nangangahulugan ito na kahit 2 maliit na butil lamang ng tumbong sibuyas bawat araw ay sapat na upang mapagaan ang pasanin sa bato, at ang creatinine level ay hindi na mabilis na tataas sa pagtanda.
Naaalala ko si Ginang Sol sa Quezon, 73 taong gulang. Dinala niya ang isang basket ng tumbong sibuyas sa likod bahay upang itapon, iniisip na masama itong kainin. Nang bumisita siya, 3 hanggang 4 na beses siyang umiihi sa gabi, bahagyang namamaga ang paa, at maitim ang ihi. Simpleng pinayuhan ko siyang kumain ng 2 butil ng tumbong sibuyas, na may haba na kalahati hanggang 1 pulgada, durugin, iwanan sa labas ng 10 minuto, at pagkatapos ay kainin kasama ng pinakuluang gulay sa hapunan. Pagkatapos ng 3 linggo, tumawag siya, masayang masaya, "Doc, 1 beses lang ako bumangon sa gabi kagabi. Nabawasan ang pamamaga ng paa ko, masarap ang tulog ko, at naging malinaw na ang ihi ko. Ang mga banayad na pagbabagong ito ay minsan ang senyales na ang katawan ay natural na gumagaling. Mula sa siyentipikong pananaw, kapag nagsimulang tumubo ang bawang, ang mga enzyme na nagpoprotekta sa usbong ay na-activate, at ang mga enzyme na ito ang nagtataglay ng mas malakas na epekto kaysa sa hilaw na bawang. Tumutulong sila na bawasan ang pamamaga ng microvessels sa glomeruli, protektahan ang mga selula ng tubule ng bato mula sa pinsala, palambutin ang mga dingding ng daluyan ng dugo upang patatagin ang presyon ng dugo, at suportahan ang atay sa paglilinis ng toxins. Kapag ang 4 na salik na ito ay sabay-sabay na gumagana, mas kaunti ang sobrang trabaho ng bato, regular na nasasala ang dugo, mas mahimbing ang pagtulog, at nababawasan din ang pag-ihi sa gabi. Mula sa pananaw ng Eastern Medicine, ang tumbong sibuyas ay itinuturing na uri ng bawang na nagising na ang kinito. Ang mainit na katangian nito ay pinaghalo, at ang anghang ay nabawasan, na napakababagay sa mga matatanda na may mahinang spleen at tiyan. Kapag kinain, ang init ay lumalaganap sa ibabang tiyan, na tumutulong sa manang monhwa na umilaw. Dumaloy ang ki at dugo, at mainitan ang bato mula sa loob. Ang mga madalas nilalamig ang kamay at paa, madalas kumakalam ang tiyan, o madalas napapagod, ay mas babagay sa tumbong sibuyas kaysa sa hilaw na bawang. Napakasimple din ng paggamit. Pumili kayo ng tumbong sibuyas na may mapusyaw na berdeng usbong na humigit kumulang kalahati ng pulgada ang haba, hindi bulok, hindi malambot. Durugin ito at iwanan sa labas ng 10 minuto upang mabuo ang alisin, at pagkatapos ay kainin kasama ng kanin, pinakuluang gulay, o niluto sa sabaw. Kailangan lamang ng 2 butil bawat araw, pinakamabuti sa tanghalian o hapunan, upang maiwasan ang pangangati ng tiyan. Kung natatakot kayo sa anghang, maaari ninyong pasingawin ang tumbong sibuyas sa rice cooker ng ilang minuto upang maibsan ang anghang, ngunit mapanatili pa rin ang benepisyo nito. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan ang ilang mahalagang bagay. Huwag gumamit ng tumbong sibuyas na may kakaibang amoy o malambot na, dahil maaaring may halong fungus. Huwag kumain ng higit sa 3 butil bawat araw upang maiwasan ang pagiging mainit sa loob, at huwag kumain kapag walang laman ang tiyan, dahil madali itong maging sanhi ng pagkirot ng tiyan. Ang mga may mababang presyon ng dugo o umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo ay dapat bawasan ang dami o lumipat sa pinasingaw na bawang para mas ligtas. Ang tumbong sibuyas ay isang regalo ng muling pagkabuhay mula sa lumang bagay. Mukha itong dapat itapon, ngunit naglalaman ito ng mas malakas na kapangyarihan kaysa sa orihinal, tulad ng inyong katawan. Kahit na ilang taon na ang lumipas, nakaranas ng pagkapagod. Ngunit kung alam ang tamang paraan at tamang oras, ang natural na kakayahan ng katawan na gumaling ay mananatiling buo. 3. Bawang na binabad sa honey, ang gintong duet para sa paglilinis ng dugo, pagpapainit sa bato, at malalim na pagtulog tulad ng sanggol. Mga kababayan, kung ang bawang na solo ay ang siksik na esensya at ang tumbong sibuyas
ay ang nabuhay na lakas mula sa lumang bagay. Ang bawang na binabad sa honey naman ay ang mainit na enerhiya na nagpapalusog sa bato araw-araw. Ito ang pinakapaboritong paraan ng paggamit ng bawang ng mga matatanda dahil madaling kainin, madaling matunaw, banayad sa tiyan, at nagbibigay ng malinaw na epekto sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na linggo. Maraming kababayan ang nag-aatubili sa hilaw na bawang dahil sa anghang, ngunit ang bawang na binabad sa honey ay malambot at matamis, madaling kainin, tulad ng isang merienda sa umaga, ngunit ang benepisyo ay higit pa sa inaakala. Naaalala ko pa si Ginang Lita sa Cavite, 68 taong gulang. Dati, 3 hanggang 4 na beses siyang bumabangon sa gabi. Pagkagising niya sa umaga, mabigat ang mukha, namamaga ang paa, at matamlay siya sa buong araw. Nang iminungkahi ko na gumamit ng bawang na binabad sa honey, ngumiti lang siya at sinabi, "Kung ang bawang ay makakapagpagaling sa bato, lahat ng tao ay magiging malusog." Ngunit pagkatapos lamang ng 3 linggo, tumawag siya, puno ng pagtataka. "Doc, isang beses lang ako bumangon kagabi. Pagkagising ko, gumaan ang pakiramdam ko, banayad ang tiyan ko, maliwanag ang mukha ko, at malinaw na ang ihi ko." Ang pinakanakatuwa sa akin ay sinabi niya na nakatulog siya ng tuloy-tuloy ng halos 6 na oras, isang bagay na sinabi niyang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng bawang na binabad sa honey ay dahil kapag ang dalawang sangkap na ito ay pinagsama, lumilikha sila ng isang napakalakas na synergistic na reaksyon. Ang bawang ay naglalaman ng alisin, isang natural na anti-inflammatory na sangkap na tumutulong sa paglilinis ng dugo, pagbabawas ng pamamaga ng glomeruli, paglaban sa microvascular blockage, at pagpapababa ng creatinine. Kapag nakatagpo ng enzymes ng honey, hindi lamang nagiging mas matatag ang alisin, kundi lumalaki din ang antioxidant capacity nito na tumutulong na protektahan ang glomerular filtration membrane mula sa pagkasira. Ang honey naman ay isang malinis na pinagmumulan ng enerhiya na tumutulong sa pagpapahinahon, pagpapainit ng spleen at tiyan, pagbabawas ng ubo, pagpapahinahon ng tiyan, at natural na nagpapatatag ng blood sugar. Kapag pinagsama ang bawang at honey, nagiging isang tunay na duet sila para sa pangangalaga ng bato, nililinis ng bawang, pinapalusog ng honey, at ang bato ay nakakapagpahinga mula sa pinagmulan. Sinisimulan din ng Eastern medicine ang bawang na binabad sa honey bilang isang mainit na pampalusog na gamot na tumutulong sa pagpapalakas ng Mang Monhoa, ang apoy ng buhay na nasa gitna ng 2 bato. Ang mga matatanda na madalas nilalamig ang kamay at paa, umiihi sa gabi, malamig ang tiyan, mahina kumain, at nahihirapan matulog ay pawang senyales ng mahinang yang ng bato. Kapag regular na ginagamit ang bawang na binabad sa honey, ang init ay kumakalat mula sa ibabang tiyan, dumadaloy ang qi at dugo, regular na nawawala ang tubig, mas nagiging malalim ang pagtulog, at pagkagising ay magaan ang pakiramdam. Dahil dito, tinatawag ng maraming Hapon ang bawang na binabad sa honey na patak ng araw sa umaga ng pagtanda. Napakasimple din ng paggawa. Kailangan lamang ng 200 gram ng lokal na bawang, balatan, ilagay sa isang glass jar, at ibuhos ang purong honey hanggang sa matakpan ang bawang. Ilagay sa malamig at tuyong lugar ng mga 11 araw, at handa na itong gamitin bawat umaga pagkatapos kumain. Kumain kayo ng 2003 butil ng malambot na bawang o maghalo ng 1 kutsarang honey na may bawang sa maligamgam na tubig. Kung natatakot kayo sa anghang, maaari kayong sumipsip ng 1 hiwa ng luya o uminom ng kaunting diluted na lemon juice pagkatapos upang bumango ang hininga. Gayunpaman, gusto ko ring tandaan ninyo ang ilang maliliit ngunit napakahalagang bagay. Ang mga may diabetes o mataas na blood sugar ay kailangan magtanong sa doktor
Bago regular na gumamit ng honey, huwag gumamit ng honey na may halo ng asukal dahil makakasama ito sa tiyan at magpapataas ng blood sugar. Huwag gumamit ng bawang na galing sa China dahil mababa ang nilalaman ng aktibong sangkap at madaling magkaroon ng kemikal na residue. Huwag kumain kapag walang laman ang tiyan dahil madali itong maging sanhi ng pagkirot at pagiging mainit. Ang pinakamabuting gawin ay kumain pagkatapos ng agahan o pagkatapos ng hapunan, 30 minuto pagkatapos, bukod sa pagtulong sa pagbabawas ng bula sa ihi, pagpapababa ng creatinine, at malalim na pagtulog. Ang bawang na binabad sa honey ay nagbibigay din ng maraming iba pang benepisyo. Tumutulong ito sa panunaw, pagbabawas ng pamamaga ng tiyan, pagbabawas ng masamang taba, paglilinis ng mga daluyan ng dugo, pagpapatatag ng presyon ng dugo, at paggawa ng mas malusog na balat. Maraming kababayan na may matagal na ubo o bahagyang bronchitis ay malaki ang pagbaba ng kanilang sintomas pagkatapos regular na gumamit nito bawat umaga sa loob ng ilang linggo. Ang bawang na binabad sa honey ay nakakatulong din na bawasan ang stress dahil kapag mainit ang bato, natural na inaayos ng katawan ang mga hormon na tumutulong sa mas payapang isip at mas malalim na pagtulog. Mukha itong simpleng garapon ng bawang na binabad sa honey, ngunit ang halaga nito ay isang buong paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan. Bawat malambot na butil ng bawang, bawat patak ng matamis na honey ay isang maliit na bahagi na tumutulong sa bato na mapawi ang pagkapagod, mapawi ang stress sa puso, gumaan ang paghinga, at matulog ng mahimbing. Madalas kong sinasabi ng pabiro na ang isang garapon ng bawang na binabad sa honey ay ang garapon ng sikat ng araw ng pagtanda. Habang tumatagal, mas mahalaga ito, at habang regular na ginagamit, mas malakas ito. Mga kababayan, kung ang tatlong naunang formula ay nakakatulong sa bato na mainitan at malinis ang dugo ng banayad, ang pang-apat na formula na ito ay ang pinakamalakas na trigger na buton, isang simpleng sekreto na pinananatili ng mga Hapon sa loob ng daan-daang taon upang mapanatiling malusog ang kanilang bato hanggang sa edad. Josie, ang nakakagulat sa marami ay hindi kailangan ng komplikadong paghahanda, hindi kailangan ng buwan-buwan na fermentation. Kailangan lang pagsamahin ang dalawang napakapamilyar na sangkap, hilaw na bawang at natural na fermented na suka, upang makalikha ng isang timpla na may kakayahang buhayin ang mekanismo ng pagbabago ng bato mula sa loob. Isipin ninyo ito, ang hilaw na bawang ay ang mandirigma na lumalaban sa pamamaga at naglilinis ng toxins, habang ang fermented na suka ay ang tagapanguna na tumutulong sa mga aktibong sangkap ng bawang na mas malalim na makapasok sa maliliit na daluyan ng dugo ng bato. Kapag ang dalawang ito ay pinagsama, ang katawan ay binibigyan ng isang alon ng enzymes, amino acids, at malalakas na antioxidants na sa maraming pag-aaral ng Hapon ay inihahalin tulad sa isang dosis ng malinis na enerhiya na tumutulong sa bato na makapagpahinga at gumaling ng mas mabilis. Tinawag ng mga Hapon ang timpla na ito na ninikusu, na halos nangangahulugang bawang suka para sa kalusugan. Maraming matatanda sa Aomori Prefecture, kung saan ang proporsyon ng mga taong mahigit 80 taong gulang na may matatag na function ng bato ay ang pinakamataas sa Japan, ay regular na gumagamit nito bawat umaga bilang isang maliit na gawi na nagdudulot ng malaking pagbabago. Nakatagpo ako ng isang alabante 2 taong gulang na Ginoo sa Tokyo. Sabi niya, bawat umaga, isang butil ng bawang suka ay isang malusog na araw ng bato. Mukha itong simple, ngunit nang makita ko ang malusog na kutis ng Ginoo at mabilis na mga hakbang, naunawaan ko na hindi ito biro. Kapag ang hilaw na bawang ay ibinabad sa apple cider vinegar o fermented rice vinegar, ang alisin ay nananatiling mas matatag. Kasabay nito,
Ang suka ay tumutulong sa mga aktibong sangkap na mas mabilis na makapasok sa dugo. Ang suka ay mayroon ding kakayahang magpababa ng blood sugar, bawasan ang taba sa dugo, at palambutin ang mga daluyan ng dugo. Lahat ng ito ay mahalagang salik na tumutulong na protektahan ang bato at bawasan ang panganib ng maagang paghina ng bato. Ang mga may mahinang bato, alta presyon, o madalas umiihi sa gabi ay kadalasang nakakakita ng malinaw na pagpapabuti sa loob lamang ng 2 linggo ng patuloy na paggamit ang simpleng formula na binubuo lamang ng binabalatang hilaw na bawang na ibinabad sa natural na fermented na suka sa loob ng 1,002 linggo ay handa ng gamitin. Ngunit ang epekto ay napakalaki na maraming kababayan ang nagulat dahil mas malalim ang pagtulog, mas malinaw ang ihi, at mas magaan ang katawan, parang na-detoxify mula sa loob. Palagi kong sinasabi na hindi kailangan ng komplikado upang maging epektibo. Minsan, isang napakaliit na bagay sa tamang oras at sa tamang paraan ay makapagliligtas ng isang napapagod na organ. Ngayon, ituturo ko ng detalyado ang bawat hakbang mula sa pagpili ng uri ng bawang at suka hanggang sa dosis at gintong oras. Para magamit ninyo ang espesyal na formula na ito para sa pangangalaga sa bato sa bahay, kailangan lamang ng ilang linggo ng pagiging matiyaga at mararamdaman ninyo kung bakit itinuturing ng mga Hapon ito bilang bahagi ng kanilang sikreto sa mahabang buhay. Mga kababayan, bago tayo pumunta sa bawat detalyadong hakbang, gusto kong ipaliwanag kung bakit ang isang simpleng garapon ng bawang suka ay may ganitong kalaking kapangyarihan dahil kapag nauunawaan ang mekanismo, nauunawaan kung ano ang kailangan ng bato, kung ano ang kailangan ng mga daluyan ng dugo, at kung saan humihina ang katawan, mas magiging matiyaga kayo at mas tama ang paggamit sa timpla ng bawang na binabad sa suka. Ang bawang ay nagbibigay ng alisin habang ang fermented na suka ay nagbibigay ng acetic acid at natural na microbial enzyme system. Kapag ang dalawang ito ay pinagsama, hindi lamang sila lumilikha ng isang banayad na reaksyon ng fermentation, kundi bumubuo rin sila ng isang uri ng activated double active ingredient na tumutulong sa katawan na sumipsip ng mas mabilis at mas malalim. Sa madaling salita, ito ang paraan upang gawing dobleng kapangyarihan ang isang ordinaryong butil ng bawang. Tinawag ito ng mga mananaliksik na Hapon na bioactivation enhancing effect. Ibig sabihin, kahit maliit ang isang sangkap, kapag ginamit ng tama, lumilikha ito ng mas malaking epekto kaysa sa karaniwang pagkain ng hilaw. Dahil dito, nakakakuha ng 3 malinaw na benepisyo ang mga may mahinang bato. Una, tumutulong ang bawang suka na bawasan ang pamamaga sa glomeruli na nagpapabagal sa proseso ng pagkasira na karaniwang nararanasan ng mga matatanda. Pangalawa, pinapalambot ng fermented na suka ang mga daluyan ng dugo. Binabawasan ang taba sa dugo at sinusuportahan ang daloy ng dugo patungo sa bato. Pangatlo, ang timpla na ito ay tumutulong na patatagin ang blood sugar, isang mahalagang salik dahil mahigit 50% ng mga pasyenteng may kidney failure ay may kaugnayan sa tahimik na pagtaas ng blood sugar. Naaalala ko pa ang isang Ginoo sa Pangasinan, 72 taong gulang, na umiihi sa gabi ng 3,004 na beses. Bahagyang namamaga ang kanyang katawan at mahina kumain. Pagkatapos, gabayan na gumamit ng bawang suka bawat umaga, isang butil lang, mga kababayan. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag siya, masigla ang boses, "Doc, nabawasan ang pag-ihi ko sa gabi. Masarap ang tulog ko, at pagkagising, hindi na mabigat ang ulo ko." Sa re-check-up, bahagyang bumaba ang creatinine level niya, ngunit ang pinakanakakatuwa ay ang kanyang magandang kalooban at balanseng pagkain at tulog. Iyan ang senyales na unti-unting gumagaling ang bato
upang mapakinabangan ng husto ang timpla na ito. Dapat ang suka ay natural na fermented rice vinegar o purong apple cider vinegar. Huwag gumamit ng industrial vinegar dahil walang itong living enzymes at madaling magdulot ng pangangati ng tiyan. Ang bawang naman ay dapat lokal, maliit, matigas, at mabango. Dahil ang aktibong sangkap sa lokal na bawang ay halos doble ang lakas kaysa sa malalaking imported na bawang, ang tamang sukat ay isang bahagi ng binabalatang bawang sa dalawang bahagi ng fermented na suka. Ilubog ang bawang, takpan ng mahigpit, at ilagay sa malamig at tuyong lugar ng 7,014 araw at handa na itong gamitin bawat umaga. Pagkatapos kumain ng isang butil ng malambot na bawang o maghalo ng isang kutsarang bawang suka sa maligamgam na tubig upang inumin. Napakaganda din ito para sa panunaw at presyon ng dugo. Tandaan ninyo, hindi kailangan ng labis na bawang suka. Isang butil bawat araw ay sapat na dahil ito ang paraan upang unti-unting ipasok ang nutrients. Ito ay banayad, ngunit malalim, tulad ng pagdidilig ng isang tuyong halaman ng paunti-unting tubig upang maging matatag ang paggaling. Kung natatakot sa anghang, maaaring banlawan ng bahagya ang butil ng bawang sa maligamgam na tubig upang maibsan ang anghang, ngunit huwag lutuin dahil mawawala ang aktibong sangkap. Ang pinakamagandang bagay sa formula na ito ay hindi ang pagiging komplikado nito, kundi ang pagiging matatag, bawat araw, unti-unti, ngunit mas maraming pahinga ang bato, mas mahusay ang pagsasala ng dugo, at unti-unting nagpapatatag ang katawan bawat linggo. Iyan din ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga Hapon ang bawang suka bilang bahagi ng kanilang panghabambuhay na gawi sa kalusugan. Ngayon, ituturo ko kung paano makikilala ang mga senyales ng paggaling ng bato kapag ginagamit ang formula na ito upang maging panatag kayo at malaman na nasa tamang direksyon kayo, dahil kapag nauunawaan ang mga senyales na ibinibigay ng katawan, mas lalo kayong magtitiwala sa proseso ng natural na pagbabago ng bato. Mga kababayan, maraming nagtatanong sa akin kung paano malalaman na maganda ang tugon ng katawan at kung tunay na gumagaling ang bato at hindi lamang nagkataon. Gusto kong sabihin ng banayad na ang katawan ay palaging nagbibigay ng senyales. Kailangan nyo lang bigyan ng kaunting pansin at agad ninyong mapapansin. Ang una at pinakamalinaw na senyales ay ang pagtulog. Kapag nabawasan ang pasanin sa bato, hindi na kailangan bumangon ng madalas ang katawan upang ayusin ang tubig at electrolytes. Mas kaunti ang pag-ihi ninyo sa gabi, mas tuloy-tuloy ang pagtulog, at pagkagising sa umaga ay hindi na kayo nahihilo o mabigat ang ulo. Ito ay isang gintong senyales na ang bato ay nagpapatatag muli ng rate ng pagsasala ng dugo. Ang pangalawang senyales ay mas malinaw na ang ihi, mas kaunti ang bula, at mas banayad ang amoy. Kapag mas mahusay ang pagsasala ng dugo ng bato, regular na nawawala ang urea at creatinine, mas magiging malinaw ang ihi, mas kaunti ang bula, at mas banayad ang amoy. Tumawag sa akin ang isang kababayan, masayang-masaya ang boses. "Doc, umihi ako kaninang umaga at ang saya-saya ko, parang gusto kong umiyak. Malinaw na malinaw, hindi dilaw at malabo, tulad ng dati." Iyan ang paraan ng pagtugon ng katawan sa tamang pangangalaga. Ang pangatlong senyales ay mas mainit ang mga kamay at paa, mas rosy ang balat. Ito ang resulta ng pagtulong ng bawang suka na palambutin ang mga daluyan ng dugo, magpadaloy ng maayos ang dugo, at magpatatag. Kapag mas malinis at mas mainit ang dugo, mas sariwa ang balat, mas rosy ang labi, at mas kaunti ang lamig sa mga kamay. Nakakita ako ng maraming matatandang kababayan na nagbago lamang ng isang maliit na gawi, ngunit luminaw ang kutis at mas mabilis na nakatayo at nakaupo. Ang pang-apat na senyales ay masarap kumain. Maganda ang panunaw, maliwanag ang isip. Kapag lumakas ang bato, napapagaan din ang pasanin sa atay at tiyan.
mararamdaman ninyo na magaan ang tiyan, mas kaunti ang kabag, masarap kainin ang kahit ano, mas maliwanag ang isip, hindi na napapagod sa hapon. At sa wakas, isang senyales na hindi napapansin ng marami, pagkagising sa umaga, wala nang pakiramdam ng pagkauhaw o pagkatuyo ng lalamunan. Kapag matatag ang bato, mas mahusay ang pagpapanatili ng tubig ng katawan, balanse ang paggana ng mga glandula ng laway, at hindi natuyo ang bibig. Ito ang pinaka nakakapagpakalma na senyales para sa mga matatanda, mga kababayan. Minsan, kailangan lamang ng ilang maliliit na pagbabago, ngunit ang katawan ay bumabalik mula sa loob. Ang bawang suka ay hindi mahika, kundi ito ang paraan upang buhayin ang mekanismo ng self-healing na natural na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kapag nakakapagpahinga ang bato, regular na nasasala ang dugo, ang buong sistema ay natural na makikita ang orihinal nitong balanse. Ngayon, ituturo ko ng detalyado ang gintong oras upang kumain ng bawang suka, sino ang dapat gumamit, sino ang dapat iwasan, at kung paano ninyo mapapanatili ito ng ligtas at pangmatagalan ng walang takot sa pangangati o pagkapagod. Dahil ang pag-aalaga sa bato ay isang paglalakbay ng pagiging matiyaga, at gusto kong magkaroon kayo ng sapat na kaalaman upang magsimula ng tama. Tara na sa susunod na bahagi, mga kababayan, upang ang bawang suka ay tunay na maging kasama sa pagpapalusog ng bato araw-araw. Ang oras ng paggamit at ang tamang paraan ng pagpapanatili ay pantay na mahalaga sa formula mismo. Maraming kababayan ang gumagawa ng tamang sangkap, ngunit gumagamit sa maling oras o maling paraan, na nagiging sanhi ng pagbaba ng epekto ng higit sa kalahati. Kaya, sa bahaging ito, nais kong ipaliwanag ng napakalinaw at dahan-dahan upang madali ninyong sundin at hindi mag-alala. Ang pinakagintong oras upang kumain ng bawang suka ay sa umaga, mga 10-15 minuto pagkatapos ng agahan. Ito ang oras na mayroong na ang tiyan na isang banayad na layer ng pagkain, at ang enzymes sa katawan ay gumagana ng malakas na tumutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng mga aktibong sangkap mula sa bawang nang hindi nagiging sanhi ng pangangati. Maraming nagtatanong sa akin kung maaari bang gamitin sa gabi. Ang sagot ay oo, ngunit mas banayad ang epekto dahil sa gabi, lumilipat ang katawan sa mode ng pahinga at bumabagal ang metabolismo. Ang umaga pa rin ang pinakamabuting oras, tulad ng pagbubukas ng unang pinto upang makapasok ang malinis na enerhiya sa katawan. Para sa dosis, kailangan lamang ng isang butil bawat araw. Para sa mga baguhan o may mahinang tiyan, maaaring gumamit ng kalahating butil sa unang 3 araw at pagkatapos ay unti-unting taasan. Ang paggamit ng kaunti, ngunit regular, ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng marami, ngunit pasulput-sulpot. Ito ang prinsipyo ng pangangalaga sa kalusugan ng mga Hapon. Kaunti ngunit tuloy-tuloy, banayad ngunit matatag. Sino ang dapat gumamit? Ang mga kababayan na umiihi sa gabi ng 2,003 beses, nilalamig ang mga kamay at paa, may matagal na bula sa ihi, bahagyang mataas ang presyon ng dugo, may fatty liver, o laging nakakaramdam ng pagkapagod sa umaga. Ito ang grupo na pinakamaraming makikinabang. Sino ang dapat mag-ingat? Ang mga may matinding ulcer sa tiyan, umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo, o may malubhang hypoglycemia. Ang mga kasong ito ay maaaring lumipat sa pinasingaw o inihaw na bawang na mas banayad at ligtas. Gusto kong tandaan ninyo, ang isang bagay, ang bawang suka ay hindi para kainin ng marami, kundi para i-activate ang mekanismo ng self-regulation sa katawan. Kapag ang enzymes ng suka ay nakatagpo ng alisin ng bawang, isang serye ng banayad na biochemical reactions ang nagaganap na tumutulong sa dugo na maging mas manipis,
ang mga daluyan ng dugo na maging mas malambot at ang bato na makapagpahinga. Ito ay natural na balanse. Hindi kailangan ng pilit, hindi kailangan ng labis na dosis. Dapat din kayong magpanatili ng isang napakaliit na gawi, uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig na 200 ml pagkatapos kumain ng bawang suka. Suportahan ng maligamgam na tubig ang bato sa pag-aalis ng urea at creatinine at tumutulong sa mga aktibong sangkap na kumalat ng pantay sa buong katawan. Kung mayroon kayong ugali na maglakad ng 10 minuto pagkatapos ng agahan, mas malinaw ang epekto dahil mas mahusay ang daloy ng dugo. At huwag kalimutang obserbahan ang inyong katawan bawat linggo. Pansinin kung mas malalim ang pagtulog, kung mas malinaw ang ihi, kung napapagod ba sa umaga. Kapag ang katawan ay nagbabago sa ganitong paraan, ito ay senyales na ang bato ay natural na bumabalik. Kung pagkatapos ng 7 araw ay gumaan ang pakiramdam ninyo, maliwanag ang isip at nabawasan ang pag-ihi sa gabi, iyan ang oras na ang formula ay gumagana ng tama sa susunod na bahagi. Ituturo ko kung paano pagsamahin ang bawang suka sa iba pang mainit at malusog na pagkain upang mas mapataas ang epekto na tumutulong sa bato na maging malusog, payapa ang puso at malinis ang dugo. Nang hindi kailangan ng mamahaling gamot, ito ay isang mahalagang hakbang upang mapatatag ang mga resulta at mapanatili ang kalusugan ng bato ng matagal. Tara na, mga kababayan, kapag nakasanayan na ang isang butil ng bawang suka bawat umaga, ang katawan ay nagsisimulang pumasok sa yugto ng pagbabago. Ibig sabihin, mas malinis ang dugo, mas malambot ang mga daluyan ng dugo, at mas kaunti ang pasanin sa bato. Ngunit upang ang epekto na ito ay hindi lamang mapabuti, kundi umabot pa sa susunod na antas, maaari ninyong pagsamahin ang bawang suka sa ilang mainit at malusog na pagkain na napakababagay sa katawan ng mga matatanda. Ang mga kombinasyong ito ay hindi bago, kundi ito ay mga karanasan sa pangangalaga sa kalusugan na naipon mula sa Japan, Korea, at maging sa mga tradisyon ng ating mga ninuno sa Pilipinas. Ang unang kombinasyon ay maligamgam na tubig na may diluted na luya. Pagkatapos kumain ng bawang suka ng mga 10 minuto, maghalo lamang ng manipis na hiwa ng luya sa maligamgam na tubig at inumin ng dahan-dahan. Tumutulong ang luya na mas mahusay na gumana ang mga glandula ng laway, nagpapainit sa manang monhua at sinusuportahan ang bato sa pagre-regulate ng tubig at electrolytes. Maraming kababayan, pagkatapos gamitin ang paraang ito, ay nagsasabi na sa umaga, nararamdaman nila ang init sa tiyan, madaling huminga, at mas kaunti ang pag-ihi sa hapon. Ito ay senyales na ang mga daluyan ng dugo ng bato ay dumadaloy at ang ki at dugo ay nagre-regula. Ang pangalawang kombinasyon ay isang maliit na tasa ng pinakuluang gulay sa tanghalian. Maaari itong kalabasa, patola, ampalaya, pechay, o malunggay mga gulay na pinalamig, madaling ihi, at pinapalusog ang bato, na ginagamit na ng Eastern medicine sa loob ng daan-daang taon. Kapag kumakain ng bawang suka sa umaga at pinakuluang gulay sa tanghalian, tinutulungan ninyo ang katawan na mainit sa ibaba at malamig sa itaas. Ang balanse na ito ng yin at yang ay lubhang kailangan ng bato upang matatag na gumaling. Ang pangatlong kombinasyon ay kaunting buto ng kalabasa o buto ng walnut sa hapon. Ang dahilan ay dahil ang buto ng kalabasa ay may zinc at magnesium, habang ang buto ng walnut ay may omega-3 fatty acids. Ang mga nutrients na ito ay tumutulong na i-regenerate ang mga selula ng bato at ibalik ang microvessels ng dugo. Ngunit kailangan lamang kumain ng 3,005 butil. Hindi dapat kumain ng labis. Ito ay paraan ng pagpapalusog ng mga selula ng banayad, hindi sa dami. Dapat din kayong magpanatili ng isang mahalagang gawi. Maglakad ng 10,015 minuto
Pagkatapos ng hapunan, kapag regular ang paghakbang, dahan-dahan ang pintig ng puso, natural na dumadaloy ang dugo patungo sa bato. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na sa pamamagitan lamang ng araw-araw na paglalakad, ang rate ng pagbaba ng glomerular filtration function sa mga matatanda ay maaaring bumaba ng 5,007% bawat taon, isang hindi maliit na numero. Gusto kong maunawaan ninyo na ang pag-aalaga sa bato ay hindi lamang nakasalalay sa isang formula, kundi sa harmonya ng maraming simpleng bagay. Bawat araw, isang butil ng bawang suka, isang baso ng maligamgam na tubig, kaunting luya, isang plato ng gulay, ilang butil ng nutrisyon, ilang banayad na hakbang, lahat ng ito ay pinagsama upang makabuo ng isang sirkulo ng pagpapalusog ng katawan. May nagtanong, kailangan bang gawin lahat? Sabi ko, hindi kailangan gawin lahat, kailangan lang regular. Ang katawan ng mga matatanda ay hindi nababagay sa malalaking pagbabago, ngunit napakababagay ito sa mga banayad at matatag na gawi. At ang pinakamahalaga na hindi ninyo dapat kalimutan ay makinig sa inyong katawan. Kapag gumaan ang pakiramdam ninyo, mas malalim ang pagtulog, hindi na inaantok sa tanghalian, mas malinaw ang ihi, iyan ang senyales na ang bato ay bumabalik. Kapag pagkagising sa umaga ay wala ng pagkauhaw at mas mainit ang paa, iyan ang daloy ng ki ng bato. Kapag payapa ang isip at hindi gaanong mainitin ang ulo, iyan ang pagbabalik ng ki ng bato. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay ang gantimpala para sa inyong pagiging matiyaga. Madalas kong sinasabi ng pabiro na ang isang garapon ng bawang na binabad sa hani ay ang garapon ng sikat ng araw ng pagtanda. Habang tumatagal, mas mahalaga ito, at habang regular na ginagamit, mas malakas ito. Mga kababayan, kung ang tatlong naunang formula ay nakakatulong sa bato na mainitan at malinis ang dugo ng banayad, ang pang-apat na formula na ito ay ang pinakamalakas na trigger na buton. Isang simpleng sekreto na pinananatili ng mga Hapon sa loob ng daan-daang taon upang mapanatiling malusog ang kanilang bato hanggang sa edad. Diyos, nakatagpo na ako ng maraming kababayan na nag-aalala hanggang sa hindi makatulog, nanginig ang kamay sa pagtingin sa creatinine level at napagod dahil sa pag-ihi ng 3,000 port na beses sa gabi. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagiging matiyaga sa isang simpleng gawi, isang butil ng bawang, isang baso ng maligamgam na tubig, ilang minutong malalim na paghinga, at ang pagnanais na makinig sa katawan, tumawag sila sa akin. Malinaw na ang boses, "Doc, nakatulog na ako, nabawasan ang pag-ihi ko sa gabi. Pagkagising ko sa umaga, pakiramdam ko ay malakas ako." Ang mga pahayag na iyon ay ang pinakamagandang patunay ng natural na kakayahan ng katawan na gumaling, mga kababayan. Ang pagtanda ay hindi isang sumpa, kundi isang banayad na paalala na bumagal ng kaunti, kumain ng mas malusog ng kaunti, at mahalin ang bato, ang organ na tahimik na nagpapanatili sa atin na malusog sa loob ng maraming taon. Ang bawang ay hindi mahika, kundi ito ang susi sa pagbubukas ng pinto ng pahinga para sa bato. Bawat butil ng bawang ay isang maliit na apoy na nagpapainit sa katawan, naglilinis ng daloy ng dugo, at nagpapapayapa sa isip at pagtulog. Madalas kong sinasabi ng pabiro na ang isang garapon ng bawang na binabad sa hani ay ang garapon ng sikat ng araw ng pagtanda. Habang tumatagal, mas mahalaga ito. At habang regular na ginagamit, mas malakas ito, mga kababayan. Kung ang tatlong naunang formula ay nakakatulong sa bato na mainitan at malinis ang dugo ng banayad, ang pang-apat na formula na ito ay ang pinakamalakas na trigger na buton, isang simpleng sekreto na pinananatili ng mga Hapon sa loob ng daan-daang taon upang mapanatiling malusog ang kanilang bato hanggang sa edad 90. Kung ngayon
ay gumaan ang pakiramdam ninyo, may natutunan kayong bagong bagay, o mayroon kayong pag-asa na alagaan muli ang inyong napapagod na bato, iyan ang pinakamalaking kahulugan ng video na ito. Umaasa ako na magsisimula kayo ngayon kahit sa pinakamaliit na aksyon dahil ang kalusugan ay hindi nagmumula sa malalayong bagay, kundi sa simpleng pagpili ng bawat isa sa atin bago matapos. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel ng Doc Uro upang bawat linggo ay magkaroon ako ng pagkakataong ibahagi sa inyo ang mga mainit, natural, at madaling gawing sekreto na makakatulong sa bato na maging malusog, payapa ang puso, at malalim ang pagtulog. Naway maging payapa, malusog, at kalmado kayo sa bawat araw na may matatag na bato at pusong puno ng pasasalamat.